Pumirma na ang Pilipinas at India ng 13 kasunduan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman, mga negosyante ang makakausap ng Pangulo. At live mula sa New Delhi, India, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, mga kapuso, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8:30 pa lang ng umaga dito sa India. At bandang alas 9 o bago magtanghali dyan sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo bilang panauhin sa isang CEO roundtable discussion kasama ang business community dito sa New Delhi. Matapos ang ceremonial honors sa Rashtrapati Bhavan o Presidential Residence, sumabak sa bilateral meetings si Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Masaya nilang inanunsyo ang resulta ng 13 bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. 4 ang may kinalaman sa national defense. Ang terms of reference ng mga pag-uusap ng mga sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas at India, pati na rin ang enhanced maritime cooperation ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and Coast Guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. Binigyang diin din ng dalawang leader ang pagpapahalaga sa safe navigation at maritime trade. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns, a free, open and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism and other traditional and non-traditional threats. May mga kasunduan din sa digital technology, science and technology, mutual legal assistance and transfer of sentenced persons, tourism, cultural exchange at space research. Pinalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa deklarasyon ng strategic partnership at plan of action para sa implementasyon nito. Bagamat magiging strategic partners pa lang, mahaba at malalim na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Tulad na lamang ng sinagip ng India ang mga tripulanteng Pinoy na nabihag ng Houthi. Pati na rin ang pagpapahayag dito ng pagsuporta sa Pilipinas sa Arbitral Award sa South China Sea. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past. It is a promise to the future. Maraming salamat po. Nag-alay ang Pangulo, unang ginang at kanilang delegasyon ng mga bulaklak sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Inalala at binigyang pugay nila si Gandhi na tinaguri ang ama ng Indian independence. Nakapulong din ng Pangulo ang Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking political party sa India, bago dumalo sa dinner banquet na inihanda ni Indian President Draupadi Murmu. Rafi, mamayang gabi naman ay magbibigay ng talumpati ang Pangulo patungkol sa foreign policy. Yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran.